And isa sa mga binabalik-balikan ko talaga dito kapag nag-MC si Mai. Amen. Hallelujah. So, minsan pa palakpakan po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Amen. Yung palakpak na yan, para kay Mayor lamang yung palakpak na yan. Yung palakpak para sa kataas-taasan Diyos. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. And I'm glad muli na makapasyal dito sa MFBC Kanawalan. And hallelujah. Yung aking bayaw, Pastor Jaime is not around because tumawag siya sa akin kanina, pwede ka ba? Sabi niya. And of course, ang lingkod ng Diyos laging ready. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng Bible sa Timothy, 2 Timothy, na let's be ready, sabi ng Bible, in season or out of season. Sa napapanahon at hindi man napapanahon, dapat lagi tayong handa. Praise God. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, handa na po ba kayo para sa salita ng Diyos? Amen. Praise God. Hallelujah. Of course, bago po tayo magpatuloy sa umagang ito, amen, I'm glad na makasama ko ang aking pamilya. Yung aking bayaw, Manong Carlos, ayun, yung panganay na kuya ng aking asawa. And of course, yung aking asawa, si Sister Lisel, tapos si Mia. Okay, ayun. Tapos yung pamangkin ko, tapos yung bunso. Amen. Hallelujah. Kaya wag nyo nang sasabi, agilay babaga, raming babaga jaya, na kasumpal na service. Hallelujah. So, praise God. Galing pa po kami ng Tarlac actually. Kaya wala po kaming ibang pasalubong kundi ang salita ng Diyos. Amen. Wala po kaming dalang tupig. Tupig ng kamiling. Famous, pero wala po kong ibang dala, ang salita ng Panginoon. Hallelujah. So, mapakainit ng sa labas. Sabi mo nga sa katabi mo, sana ganun din kainit ang iyong pananampalataya kay Lord. Sabi mo yan sa katabi mo, sana kung gaano. Alam niyo po ba na ang Pangasinan ay nagna-number 1? Hindi tayo magpapatalo, mga Pangasinan. Nung nakaraan daw, 52 degree ang heat index dito sa Pangasinan. Hallelujah. Kaya, amen. Ang dalangin ko ay ganun din sana ang ating pananampalataya. Nag-video call, nag-message sa akin yung isang kaibigan kong pastor na nasa Canada, si Pastor Herald. Grabe, may snow demand. Sabi niya, summer na summer dito sa Pilipinas, pero doon, matindi pa rin ang sabi ko, sana magpadala ka dito ng kahit konting lamig man lang sa Pilipinas. Hallelujah. Grabe putang. Okay, alright. So, nakakalimut ako na. Okay lang Tagalog, kasi para maintindihan ng bayaw ko. Kasi pag Pangasinan, hindi niya maintindihan. Hallelujah. So, sino pong masaya sa umagang ito? Say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Naalala ko tuloy-uli yung ate ko. Sabi niya, pag sinasambit niya, ang pagkamasayahin ay mainam sa katawan, mabuti sa katawan. Subalit, ang pagkamalungkutin, sabi niya, laging nare-recall ko pag nandito ako. Amen. Sabi niya, unti-unti kang mamamatay. Hallelujah. Kaya nung patay ka, abay mo lumaurman. Hallelujah. Baka takal sa utang to. Alam niyo. Praise God. Of course, sa lahat po ng nag-graduate, congrats sa mga nag-moving up, sa mga proud parents. Sabi ko nga doon sa anak ko, alam mo anak, munti na ako naging valedictorian nung elementary ako. sabi niya, sabi ko kasi muntikan na kasi katabi ko yung valedictorian namin. Ganyan lang yung pagitan, isang upuan lang. So hindi niya na nagigets. Hallelujah. Parang nung to kalamor man ako, to ibabaga to ipapakay. Hallelujah. So kanina yung Sunday school is all about sa buhay po ni Onesimus. And sabi doon na bagamat may mga bagay tayong ginagawa sa Panginoon, maaari siguro hindi nakikita ng mga ibang tao, hindi man naipopost sa Facebook, hindi man nagiging viral sa paningin ng tao. Pero napakahalaga sa harapan ng Diyos, lahat po yan ay nakikita niya. Amen. Gano may isang kamulagan niya bagay, gagawin mo para katawan, tagaking katanya, likabok, tukaman niya bagay, mulag gagawin mo para katawan. Lahat po yan nakikita ng Diyos.
And sa Bible po, hindi po sa laki ng ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, ang iyong katapatan mo sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Naalala ko tuloy yung preaching ko, yung na-preach ko yun one time, yung sa Romans chapter, the last greetings, yung mga binanggit ni Apostol Pablo na mga pangalan na hindi mga famous na mga name in the Bible. But, sabi doon, yung mga binanggit na Apostol Pablo, they give their lives to serve the Lord. Sabi doon. Hallelujah. And this morning, I just want to share isang napakasimpleng mensahe sa salita ng Diyos. Actually, schedule ko talaga sa Silan ngayon. Kasi palitan kami ni Pastor Danny. Nagpipreach. And siguro, hindi para sa kanila, para sa kanawalan itong mensahe na ito. Amen. Hallelujah. So, I just want to share this morning ang ating pong pag-usapan, the importance of remembering. Meron tayong taga-type. Bago po tayo magpatuloy, can we bow down our heads? Aming Diyos, marami pong salamat. We continue to worship you, O God, sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong salita. Katulad po ni Mary na umupo sa inyong paanan. At Lord, nakinig sa inyong Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito na maging sensitibo po kami, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, I pray na i-meet niyo po ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong banal na salita sa umagang ito. Marami pong salamat. Lord, I declare na kung saan ang salita mo, Diyos, sa umagang ito, hindi po mawawalang saysay. Bagkos ang mga salita mo, Panginoon, ay magiging tutubo sa bawat puso po namin at magiging mabunga ang aming spiritual na buhay. Marami pong salamat, Panginoon, at maging kalakasan, maging Lord, source of strength ng bawat isa po sa amin in the name of Jesus. We thank you for this day, O God, and we destroy, Panginoon, anumang sagabal, Panginoon, para makakilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan in the name of Jesus. We thank you, God, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Everybody say, Amen. Actually talaga kanina nananalangin ako na, Lord, iano mo ako kasi tawag nito, Lord, anong mensahe? And then the Lord inspired me na yung supposed to be kasi naka-series tong aking topic. So parang hindi naman refresh pag yung last time na inano ko. And then ito pong inano sa akin ng Panginoon, siya pinag-aralan ko, the importance of remembering. Sabihin ba nga natin sa magang ito, the importance of remembering. Amen. Ito po applicable sa mga may utang, alwan applicable ya. Sa gabay na narangal, aray wala utang, forget the past. Hallelujah. Alam ko po sa atin sa umaga ito, marami po tayong kwento ng mga alaala ng mga lumipas na panahon. Amen po ba? Amen? Hallelujah. So, yung iba, siguro kinikilig. Yung mga naalala ni Raramay, lalo Raramay, asasawa niya, BBA, na during that time, kakaroon na nila, sweet, hatid sundot hatid. Nung naasawa dala, bahala ka lang bilay mo, mag-commute ka lang ditan. Kalami yung patay kabay mo. Di ba? Kasi kamay paparingalan ng pastor. Hallelujah. Alam niyo po yung iba, naalala niyo yung mga pag-usapin yung remembering, yung mga hirap ng buhay noon. Di ba? So sa para adalas sa tula may hirap ng sama niya, Ken. Dakil dyan, amen. Yung iba kasi, anong tawag nun? Rich kid. Amen. So, lalo Raramay, Ken, may, yung meron bang mga tumatak sa atin na parang peklat na, yung tawag nun na, hindi mo makakalimutan dahil pinahiya ka, pabaingan ka. Yun yung mga peklat na kapag nakikita natin, naalala natin yung mga nangyayari. Hallelujah. And buti na lang, malakas pa yung mga memory natin. Okay, sabi nila, pag tatakal na, pag nagkakaedad na daw, nagkakaroon ng memory gap. Siya nga shock, nagiging kabaw na ako. Yung isang bagay na hawak-hawak mo, tapos inilapag mo sa isang lagayan, sa isang and nakakalimutan mo na kung saan mo na ilagay. Wala rin dyan katungtong ko. Wala rin dyan kaparak.
Di ba? Yung isa, yung may suklay, sagaysay, akakinaskin mo. Kulang to may sagaysay, wadya mo na ulom. Di ba? Yung iba, yung salamin, kulang to may salamin, nakasulong malaya. Ano na taon ko, one time, si Nathan, anak, pakihanap mo nga yung cellphone ko kung saan ko nailagay. Yung iba ang danagit sa medyo makapos yung signal na manloloading nila ba? So just a joke lamang po yun. Amen? Hallelujah. Si Madam Nora, pwede ba yun? Joke lang, te. Joke lang. Hallelujah. Alam nyo, sa mga asawang babae, lalo yung sa asawa niya, Bibi Ija. No? Naku, World War III, no, nalingwanan yung anniversary. Sir Chris. Ha? Saan lang, Sir Chris? Di ba? World War III tan, katong si kayo sa asawa yung lalaki. Amen. Lalang yung i-remember. Galaw uso. Baka. Kaila. Amen. Alam niyo po, in our calendar, makapapansin po natin sa calendar, we have 365 days. Meron po kayo makikita doon na mga red dates. Di ba? Mga holidays sa ating bansa. Alam niyo, sa ibang, dito lang sa atin, bansang Pilipinas, so dakil sa amin, maraming holidays. We have 8 regular holidays. Alam niyo po, last Wednesday, yung holiday ng araw ng kagitingan or a day of Baylor sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo po, pero yung 8 holidays, isa lang doon ang hindi masyadong yung parang yung tinatawag New Year's Day kasi parang na yon. Kaya nga po sa atin, dito sa ating bansang Pilipinas, sa Manila, meron yung mga luleta. Ang tawag doon yung mga monumento. Para makita ng mga tao yung mga ginawang act of heroism ng ating mga bayani. Amen? Pag ginawa ng mga ng mga sino mang gumawa, para ipaalala sa mga Pilipino na may mga ginawa itong mga taong ito. Di ba? Si Jose Rizal, Lingayen, doon sa Lingayen, sa Manila. Saan pa ba yung mga may monumento dito? Sa Binmalay, mayroon din. Di ba? Yun, inilagay yun, ginawa yun para pag nakita natin, mayroong tatatak sa ating isipan na isang paalala. Amen. Ganon din po sa spiritual na bagay. Meron namang mga bagay ba na monumento ng kabutihan ng Diyos sa bawat buhay ba natin? Na may nakikita mo, naaalala mo na isang bagay na naalala mo yung kabutihan ng Diyos. Meron bang mga monumento ng kabutihan ng Diyos sa bawat buhay natin? Kaya nga po, even today is, sabi nila, the Catholic Church, meron silang tinatawag na the Palm Sunday. Pagdating ko doon sa Aguilar, sabi ko nga, nilulukong ko may asawa, ito pong paano sa pigatay, palaspas. Tawid ng tayo, dead ka na wala. You know, bilang isang mananampalataya sa born again believer, we don't much focus sa tinatawag na yung sa mga celebration na mga nakagawian, but bilang isang mananampalataya, we much focus sa ginawa ng Diyos. Amen? Rather than the symbolic traditions. Amen? Hallelujah. Let's continue sa ating pag-usapan. Nasa intro pa lang tayo, wala pa sa ating text. So, ang ating text, so the importance to remember me. Deuteronomy chapter 4, 2 verse lamang po ang aking ibabahagi sa umagang ito. Alam niyo po, ang book of Deuteronomy, sa mga Bibles, mga pastor dito, alam nila na the book of Deuteronomy is they call this the book of remember. Amen? Because sa Deuteronomy, ito na yung time na after 40 years na nandun na sila sa boundary, ipinakita na sa kanila through kay Moses, yung binigay ng Panginoon sa kanila na lupain na kanilang ibibigay sa kanila. Amen? Nandun na sila sa boundary. Kaya nga po, actually, ang remember, the word remember in the Bible, it was mentioned 167 times. Amen? Nasaan na ako?
167 times na ulit po ang ano. Deuteronomy chapter 4 verse 10, basa. Sabi niya dyan, sabay-sabay nga nating basahin. Never forget, wala bang ano, yung salitang remember sa NIV? Meron ba tayong NIV, anak ko? Ayan, si ano. Ayun. Sabay-sabay nga nating basahin. Remember the day you stood before the Lord, the God at Horeb, when He said to me, assemble the people before me to hear my words, so that may learn to revere me as long as they live in the land, and may teach them to the children. Ngayon, jump naman tayo sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which is swore to your forefathers as it is today. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ready na po ba tayo? Dalawang verse na pinapaalala po sa atin ni Moses sa mga Israelites, hindi lamang po sa mga Israelites, kundi po sa atin. Diyan sa katabi mo, kaliwa, kanan. Dito po yung time, nandun po sila sa baba ng Mount Horeb, where Jesus gave the 10 Commandments. Where also encountered ni Moses through the burning bush ang ating Diyos. As well, si Prophet Elijah, nung time siya ay nagtago. Kaya nga po sa mga Bible scholars, ang tawag po dito, the mountain of God. Moses said, remember the day when you stood in the presence of God. It was 40 years passed by. Naalala niyo pa ba yung panahon, yung time na nandun kayo sa presensya ng Diyos? At may mga sinabi ang Diyos, may mga panata kayo, may mga binitawan kayo, mga ano. And you are very honest to yourself because you are in the presence of God. Naalala niyo po ba yung mga panahong iyon, nangusap ang Diyos? O nakalimutan niyo na? Amen. Praise the Lord. Ako di ko makakalimutan, I was baptized in the Holy Spirit. Kasama yata kami ni Brother Christian sa Villasis. January 29, 2000. I was baptized in the tubig. November 2, through Pastor Raul pa yun. 1999. I got born again, nakilala ko si Lord, January 99. Yun yung mga bagay na pinapasalamat ko sa Panginoon dahil umaano pa rin sa utak ko yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At nag-serve ako kay Lord, nag-start ako mag-serve kay Lord. 2003 na yata, nandun kami sa Manila. And then, yun yung mga bagay, na nasa ano ko. In the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18, the Lord reminded the people of Israel, hindi lang, amen, kaya sabi ko, hindi lang sa mga Israel, kundi sa atin. Sabi niya doon, it's not your own ability. Sinasabi niya doon na kung saan na alalahanin niyo ang Diyos. Remember the Lord your God because it is Him who give you the ability to gain wealth. Amen. Alam niyo po, maraming wala kay God. They said, sinasabi po nila, na sa pamagitan ng kanilang abilidad, sa pamagitan ng kanilang diskarte, nararating nila yung tuktok ng tagumpay. Alam niyo po, meron na yung akong napanood na talagang sinabi niya, talagang tahasan niya sinabi. At in-interview siya. Kilala niyo ba yun sa F2A cars? Sabi niya, nandun, kumikita siya ng ilang bang digits yun? Pag tens of millions na. Ilang digits na yun? 8 digits. Sinabi niya, kumikita siya ng 8 digits a month. So, hindi siya 10 million lang Probably, alam ko, nasa 50. And sinabi sa kanya, paano kung dumating yung time na mag-down ka uli? Alam niyo sinabi niya, nasa utak ko na. Nasa isip ko na kung paano mag-handle. Madali na lang bumalik para sa akin.
Parang sinasabi niya na sa pamamagitan ng sarili niyang kagalingan, nandun na yung lahat sa utak niya to handle the business. Parang sinasabi niya talagang wala si God. Amen. Hindi ko alam kung naikwento ka dito sa church. Meron akong kakilala na isang tao, na-meet ko sa Lingayen. Kumikita siya during those time, malaki na yung 15,000 a week. Sino bang kumikita dito ng 15,000 a week? Wala ba? Ako lang? Hallelujah. Praise the Lord. Secret. Meron mariroon dyan. Mariroon eh. Mariroon nila dyan. Tahimik lang sila. Sabi niya sa akin, lakas kong kumita sa yung tinatawag na private, ano ba yun? Yung rent a car. Kung magtitip ang mga foreigner, kumikita siya talaga 15,000 a week. Ang lakas ng kumita. And mayroon siyang kapatid na born again daw. Sabi niya, hindi mo naman kailangang manalangin eh. Hindi mo naman kailangan ng Diyos para Ang importante, masipag ka. May katotohanan yan. Kasi kung hindi ka naman masipag, hindi ka rin tutulungan ng Diyos. Sabi, parang gano'n. Parang sa sariling abilidad. And then blah, 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 blah. Pero dumating yung time sa punto ng buhay niya na aksidente siya pababa ng Baguio. Yung source na pinagkakakitaan niya, yung kamay niya, yung paa niya, nabaldado siya. Because, di ba sabi ng Bible, some trust in chariots, some trust in horses. Pero sinasabi ng Bible, dapat tayo magtitiwala pa rin tayo. We will remember the name of the Lord. Amen! Hallelujah. It's not our ability kung ano mang mga nararating natin sa buhay. Salamat sa Panginoon dahil tayo nakakilala kay Lord. Ano mang meron sa atin today, hindi dahil sa ating kagalingan. Amen. Hindi dahil nga madiskarte ka sa buhay. Lahat ng meron tayo ngayon, kung ano man profession mo, either you're engineer or a teacher or whatever, successful businessman, lahat po yan. Amen. Wala galing kay Lord. Amen. Wala nang ipinanganak na meron lang parang sinasabi ko pag nagtuturo ko sa music, walang ipinanganak na kasama na yung drumstick. Nga po, lahat hubad tayo. Amen. Lahat ay galing sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga sinasabi ni Lord, huwag mong kalilimutan kapag naging sagana tayo. Amen! Kalabitin mo tayo kabay mo, lilingwanan yung yaman ka Ibagam na, kamuta. Amen! Hallelujah! Doon niya biya, nalamlamahikin mo, lilingwanan. Hallelujah! Let's go sa ating pinakating pag-uusapan sa umagang ito. Actually, hindi ako gaano yung by points pag nag-preach. Kasi pag sinabi mong tatlong bagay, single lang, number 1. Number 2 lang. 3 lang. Nasingger lang na super. Praise God. Kanda. Amen. Kanda lang, man-i-email lang. Nasingger lang na super si Pastor. Amen. Akala rin pa Pastor Jaya. Di ba? Di ba? Pag pangatlong times ko na to, hindi ako gaano nagpo-points, di ba? Para at least pag alala mo na patapos na, amen. Ano yung kulan manhikap kila, isuntundak la. Makakagip kila. Amen niya makakugip, say amen. Praise the Lord, ang gabi makasalanan. Ang gabi na namin. Last time, nanimbaga man, wala na amen kanda. Praise the Lord dahil kumukunti ng makasalanan sa church. Joke lang ba? Tawa. Alam nyo kasi maluri si Pastor. Praise God. Sa asinan, marami na uhuhuli niyan. Amen. Why in God's kingdom? Pakilagay mo nga ito, anak ko. Remembering is very important. Para may question. Isang pastor, sabi niya, napakinggan ko, isang old, veteranong pastor, sabi niya, in this life, to remember is an option. Sa mundong ibabaw, dito sa buhay natin, sa ibabaw ng mundo, especially pag wala ka kay Lord, parang optional na lang ang mag-alala, especially sa mga spiritual ng bagay. Pero in God's kingdom, it is necessity, kailangan. Because, number 1, it connected to our faith. Pangalawa, it connected to God's. It reminds us sa ating yung katapatan ng Diyos. Pangatlo, it is
remind us about God's grace, yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina last na, 167 times na binanggit ang salitang remember. Because nga, may mga alam ba kayo mga verse sa Bible na about yung mga remember? Katulad nung verse na, remember me kapag nag-iisa. Ay, walang verse na gano'n. Kanta yon. Sabi doon, di ba, Ma'am Sheng, Pastora, Ecclesiastes chapter 12, verse 1, paborito ko to eh. Remember your Creator in the days of your youth while, ano ba yan? Remember thy Creator in the days of youth while you are young, before the days coming that, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta. Okay, matanda na si Pastor. Pero nasa ano ko to eh. Actually, maano yung aking memorization. Pero medyo pag tumatanda na, ano rin na. In Psalms 63 verse 6, sabi niya dito, on my bed, sabi niya, I remember you. Alam niyo po, paggabi, pagpatulog na tayo, anong kadalasang naaalala natin? Hanggang sa nago. Mayroon dyan, lalo naman yung people, wala rin kaba ko dyan. Again, dito lang oras at ito nire-replyan. Anong oras na? Di pa rin siya nagre-reply. Baka ano na. Naku, again, nabos naman due date na, Ken, paano po titenda kami la? Katulog yung lilingwanan, sinpil ko party list. Ibuto tayo. Okay ka, nagtokis na Madam Shen, makapay suluting tuya. Mahina yung signal. Delay. Number 1, ito na, number 1 lagi, number 1. Alam niyo, number 1 ko, naabot ako ng 45 minutes. Binibigyan ko na kayo ng babala. Kaya kung walay eyeglass nyo ditan, isulong nyo na. Number 1, sabi ko kanina, it strengthens your faith in the Lord when you are in difficult situation or in difficult times. Di ba, totoo bang sinasabi ni Pastor sa umagang ito? When you are sa panahon na kagipitan, hard times ng buhay natin, may mga bigatin ka, may mga pinagdadaanan. Mahal siguro sa umagang ito, meron sa atin, hindi ko kilala about sa, may mga iniisip tayong mga problema. Pero if you remember what the Lord has done sa buhay po natin, di po ba it strengthens our faith? Sa likod, di po ba? Di ba kapag naisip natin yung kabutihan ng Diyos sa panahon na may mga problema ka, sa panahon today, may mga mountains na nakikita ka. Pero kung babalik tanawin mo yung mga panahon na lumipas, you experience yung kabutihan ng Panginoon sa bawat buhay natin. Di ba napapalakas ang ating pananampalataya? Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, huwag po nating punuin ng mga negative ang ating mga kaisipan, mga negatibong bagay. Kaya ka nga binigyan ng kaisipan ng Panginoon, hindi lang para isipin ang mga negatibong bagay, kundi isipin mo yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Amen! Isipin natin yung mga napakaraming bagay. Alam niyo po ba, sa akin kung isipin ko lamang, yung last week, yung birthday ni, bayaw ko, nag-celebrate kayo dito. Amen. Hindi ako nakapunta kasi nasiraan yung sorry May aliwa. Okay, so, aliwa man niya paano ba yan yun? Kasi baka may natatat siya yun, tawag nito, sa cellphone na ako ng aking outline. Kasi mas nakikita ko ang compare doon sa written. Pero actually, ngayon lang ito. Pero kasi alam niyo na, traditional din ako eh. Bible notebook. Pero kailangan na rin pala pag akala ko yung pahambol ko na wala na rin, ang kapula.
Yung mga gamit ka gadgets. Okay, sana tayo. Alam niyo po, kung isipin ko lamang po itong the past, yung birthday ni Pastor Jaime, di ako nakapunta kasi nasira yung sasakyan ko. Ginamit nila. Alam mo yun, kaya di ako nakapunta. And masamsamit, irararamay na handay oh. Ang katawa yan, gano'ng katawa yan. Nasira na timing belt. Timing belt, Sir Art. Alam mo na, pag sabing Art, na timing belt, buti na lang, hindi ganong worse, kasi kung iba, maraming masisira pag sinabi, mga nakakalam na sasakyan, pag na timing belt, ay, naku, madadama yung mga rocker arm, connecting rod ba yun? Camshaft, etc. And worse, ibababa yung makina. At buti na lang, 2 rocker arm lang, palit ng timing belt. It costs 18,000. Praise God, mayaman sa katawan tayo. Alam mo, di ba sumusunod yun? Yung, ano ba yun, Sir Art? Yung filter sa transmission and then ATF. So, mahal yun, di ba? And, ano pa sunod? Binangga ako. Binangga daak. Di man, doon mismo sa amin nakapark ako. Meron namang yung mga kamote rider. Binangga ako sa likod. Gas-gas, parang kakapoy lang. Sunod-sunod ba naman itong mga ano na to? And then, Wednesday, abalang ko sumpala. Sabi ko doon sa sasakyan, kakatungtong ko may sasakyan. Bahala ka, anggapoy magiging agim kung kusika to. Sabi ko, last na to Ano ba nangyari? Nakapark ako doon sa Kamiling. Pag-start kong ganyan, klik ito baterya. Buti na lang, kang kulante mayaman sa katawan tayo to. Pigara laman, 18,000, 5,500, 3,000, yung gas-gas, 6,200 may battery. Buti na lang yung ATM ko doon sa langit, hindi maintaining balance. Binadala na ako ni Lord through remittance. Alam niyo po mga kapatid, ganito po yon. Kung iisipin ko yung mga bagay na sunod-sunod, because one time in my life, one time sa buhay ko, sabi ko noon, Lord, Panginoon, kahit na square na gulong na lang, basta importante 4 wheels. Binigyan ako ni Lord box type na Nissan. Amen. Nakukuha niyo po ba? Kung iisipin ko yon, kasi ang ano ko lang na importante dyan, kahit na square daligtutan, basta importante 4 wheels. Lalo ngayon, di ba? Yung service, yung sasakyan ni Pastor Jaime, ni Pastor Raul, Fortuner, si Pastor Danny, Nissan, Navara, kaya Nissan, walang gasolina, Nissan tinutulak. Pastor Jaime Bansa, sa akin Montero naman. Sabi ko, kung ikukumpara mo yun, mas iisipin ko pa rin yung mga noon na panahon na wala akong sasakyan, ipagpapasalamat ko pa rin, iisipin ko pa, alalaanin ko pa rin. Dahil ngayon, hindi lang kundi may lamig na, dadrive kay luluganan, ambutal ng sama na ambutang, kapir kunto. Amen? Nakukuha niyo po ba? Amen? Kaya tayo sa ating buhay, ibig sabihin, during the time mga past sa panahon natin today, we are much blessed. Amen po ba? Hindi natin yan maikakaila. We cannot deny ang buhay noon sa ngayon. Sa ugugaw ng saman, nanugugaw tayo, Madam Chen, kailan tayo nakakapasok sa Jollibee? Ako nakapasok ako ng Jollibee, kalihi wala mo first year college. Sa ugugaw natin, huwag murapin ng Jollibee sa Kisimba. Di ba? Ang dakalakatungtungan. Di ba? Ginawa. Nansama naman, di ba? Masasakit ka, Royal, Skyflex, di ba? Jollibee, 2-piece chicken ni Gabayda. Hallelujah. Makapalagyan na ito. Kaya nga ibig sabihin, isipin pa rin sa mga bagay na pinagdadaanan natin today, alalahanin natin yung mga kabutihan pa rin ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, sabi natin, we call that blessings. Amen? Palakpakan nga natin si Lord sa umagang ito. Ang tawag po doon, biyaya, pagpapala. Kaya nga po mga kapatid, babalik pa rin tayo doon sa kanta at sinabi ng Bible, let us count our blessings. Name them.
One by one. Kaya nga po, sa mga iniisip natin today, lalo yung mga salitang, paano tulaya, okay. Paano, makasumpal kasi yan ako ay, tagilid sa budget. Pero tanda natin, yung mga panahong lumipas, tumawag tayo sa Panginoon at hindi tayo pinabayaan. Amen? Alam niyo po, in Psalms chapter 77, verse 11 to 12, okay lang po ba? Medyo okay lang po ba abutin tayo ng alauna dito? Diyan lang, ma-preach. Hindi, joke lang po. Huwag po kayo mag-alala. Bibilisan ko na. Psalms chapter 77, verse 11 to 12. Sabi po niya dyan, tama, God, ano ba? Yan. Psalm 77, verse 11 to 12. I remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will meditate on all your works, consider all your mighty deeds. Alam niyo po kung babasahin natin yan, sabi niya, meron niyang verse 5 to 10. Gusto niyo basahin pa natin? Ito po yung verse 5 to 10, ito yung nagsulat, parang sabi niya marami siyang katanungan kay God. Para yung katabi mo. Sinasabi niya parang nagtatampo sa Diyos. Basahin nga natin, putang nga tayo dun sa... Meron ba tayong Tagalog? Para mas maintindihan ng karamihan. Maintindihan natin maigi ang Sabi niya, nagbalik sa gunit ako ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili, ako bagay Panginooy lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Verse 8. Ang ibang pagmamahal sa amin ay nagwakas na. Hindi na ba maaring ang pangako mo'y umasa? Verse 9. Yaong kagandahang lumaba ay nakalimutan mo na. Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Verse 10. Ganitong aking sabi, ang sakit ng aking loob para bagang mahina at wala ng lakas ang aking Diyos. Di ba sinasabi yung sa Psalm 77 verse 5 to 10, yung nagsulat, yung mga present, just like today, mga whatever present man na pinagdadaan natin today. Sabi niya, marami siyang katanungan. Tila ba sabi niya, Lord, maraming, di ba? Pero sabi niya sa verse 11 to 12, bumawi siya, kumambyo siya. Sabi niya doon, kaya aking babalikan, gugunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na hanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbulay-bulay. Magbubulay ako sa diwa at sipal. Mga kapatid sa Panginoon, kaya nga sa kung sa present man, may mga bigatin ka, may napakalaking mga bundok ng problema. Alalahanin mo, balik-balikan mo, remember those days. Ang kabutihan ng Diyos na nating naranasan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga, it strengthened our faith to remember yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, di ba? Kaya nga po yung Passover, sinicelebrate ng mga, tawag nito, Israel. Ang Jewish, people, meron silang 7 fiesta, 7 feasts, na nakasentro yon sa ating Diyos. Kaya nga po, even si Jesus, di ba, yung Holy, yung Passover time. Kaya nga kasing inaalala nila, during the time, doon nasa Israel sila, ay naging alipin sila. And then, yun ang unang Passover. Kaya nga sabi niya, di ba magkakaroon tayo ng communion ulit, mamaya? Di ba, ang sinasabi ng Diyos, kapag tayo nagko-communion, do this in remembrance of me. Ginagawa natin ang communion bilang pag-alaala sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin. 2,000 years ago. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. May natutunan ba tayo sa magang ito? Say amen. Pangalawa. Pangalawa lang. Wala. Medyo puglay. Ayaw, mga Kenya siguro. 50 minutes. Pangalawa, it reminds us God's faithfulness sa buhay po natin. Alam niyo po ba na the Bible
The word remember is God's act of faithfulness. Ang, ano ba yung faithfulness? Katapatan ng Diyos. Ito po yung kanyang gawa. Amen. When it talks about dun sa buong Bible, in the book of Genesis chapter 29, verse 31, ito po sa buhay po ni Rachel, asawa po ni Jacob. Hindi po siya magkakanak-anak. Yung mga servant ni Rachel ay sabi ni sila, sipingan mo para magkaanak ka. And because si Rachel ay baog. Sabi nga doon, verse 31, Genesis chapter 29, anak ko, verse 31. When the Lord saw that Leah was not loved, He opened her womb, but Rachel was barren. Baog si Kasi ano ba, di ba yung baog sa Bible parang sumpa yan eh. Amen. Hindi ko sinasabing mga walang anak, no? Because sabi ng Bible, lahat po tayo napalaya through sa law. Amen. We are blessed. Amen. Parang kumbaga, yan yung mga kawawa sa Bible. Kaya nga, ganun na lamang yung kanila paging frustration nila. But in Genesis chapter 30 verse 22, sabi niya doon, Genesis chapter 30 verse 22, ito po sabi po niya, God remembered Rachel. Yung verse 29, chapter 29 verse 31, isa sad verse sa buhay po ni Rachel. Pero meron namang pagpapalang verse sa buhay po ng Rachel. Then God remember Rachel. Amen. At ang sabi niya doon, He listened to her and opened her womb. At nagkanak siya ng dalawa. Si Joseph at si Benjamin. Which is si Joseph na napakalaking role during the time na nagkaroon ng great famine sa buong mundo. He saved the people at na-preserve. Marami naligtas because sa buhay po ni Joseph. Mga kapatid, sa umagang ito, alam ng Diyos, hindi niya kayo nakakalimutan. No sa ating kaabay mo at ano ba yun? Makakalimutin, wala yung insomnia to. Lalo na wala itong tungay utang. Amen. Sa katawan, ang Diyos, He remembered us. He remembered because of His faithfulness. Amen. In Samuel chapter 1, I don't know. Ganon din po sa buhay po, in Genesis chapter 40, sa buhay po ni Joseph. Joseph the dreamer. Hindi si Joseph. Ayan? Kung sino man Joseph na kilala nyo. Yung kanyang fellow prison, di ba? Sabi doon, nakalimutan na siya. Alalahanin nunot mo akano, wamang kalaat kin, iparating mo or paano mo naman ako doon sa pero. Sabi doon sa Bible, after 2 years, nakalimutan na tawag nito, si Joseph, nung kanyang prisoner. Kasi nga, diligtas niya dahil na-interpret niya yung dream Yung isa, binita. Yung isa, palalayain at ilalapit at magiging cupbearer doon sa pero. But after 2 years, 2 years! Ang tagal nun, nakalimutan na. Pero never na hindi po nakakalimutan ng Diyos ang kanyang katapatan sa bawat buhay po natin. At sabi ng Bible, dumating ang time na binigyan ng Panginoon. Ipinakita ng Diyos ang panaginip. Para nang sa gayon, doon lilitaw si Joseph. Amen. Sabi nga ni Ma'am Damsheng, in God's perfect time. Maaring matagal na panahon na yung mga panalangin niyo. May dagdag ko lang may naalala lang kasi akong isang kapatiran na medyo nalamig sa Panginoon. Sabi niya, Pastor, hindi na yata pinapakinggan ni Lord ang aking mga panalangin. Lahat ng ginawa ko na. Problema sa kanilang sa marriage nila mag-asawa. Sasabi ko ng lahat sa kanya. Halos alam niya na lahat. Pero isang bagay na sabi ko sa kanya. Wala na akong masabi. Pero isa lang masabi ko. Sabi niya,
Iniyak ko na sa Panginoon, pastor. Pero sabi ko sa kanya, alam mo ba bro, lahat ng luha natin, hindi nasasayang. Sabi ng Bible sa Psalms 51, instead of book, God put it in a bottle, lahat ng ating mga luha. Amen! God remembers lahat ng mga iniyak mo noon, sa tamang panahon. Katulad po ni Joseph. Sabi ng Bible, ayun na nga nangyari. Nakalimutan ng tao, pero ng Diyos hindi tayo nakakalimutan. Because His faithfulness. In 1 Samuel chapter 9 verse 19, basa. 1 Samuel chapter 1 verse 19. Ito po ay sa buhay po ni Hannah na baog din. Early the next morning, they arose and worshiped before the Lord and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Alam niyo yung Bible, the Lord remember si Rachel, the Lord remember si Joseph, the Lord remember si Hannah. Ganun din po sa bawat isa sa atin. Because of His faithfulness. Amen. At ang sabi ng verse 20, punta tayo sa verse 20. So in the course of time, sabi ng Bible, Hannah conceived and gave birth to a son. She named his Samuel, saying, because I asked of the Lord for him. Samuel is a big role sa history ng Israel because sa buhay po ni David, siya yung nai-anoint. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Alam niyo po, napakaraming story in the Bible, mga character about God's faithfulness. In the book of Lamentations, chapter 3, verse 20 to 23, it is a familiar verse sa atin. Sabi niya doon, Lamentations chapter 3, verse 20 to 23, panaghoy sa Tagalog. Tagluoy, kuntot Pangasinan. Kapit Pangasinan nyo na dyan, Bible. 3:20 to 23. Ito po yung dakilang katapatan na sinabi niya doon sa Bible. Great. Kahit sa English na lang, anak. I will remember them, and my soul is downcast within me. Verse 21. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Verse 22. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen! Come on, can we give a clap offering to the Lord sa umaga? Alam niyo po, kahit na alam na natin yan, pamilya na pamilya, pero kung parang nababasa mo at nakikita mo ulit, iisipin mo at alalahanin mo ang katapatan ng Diyos. Hindi mo mapigilan minsan na mag-rejoice ka at minsan tutulong luha mo. Amen! Last la, number 3 la. Yehey, kandararaw-araw. Alam niyo po, pangatlo, it reminds God's grace. Alam natin yan, ano ba yung grace? It stands for God's riches at Christ's expense. Pastor Wyman Au. Di ba, Ma'am Shane? Doon natin yan natutunan. Sabi niya doon, sa double, ano yan? Nakalimutan ko na. Yung Tagalog niya is, ang kahirapan ni Kristo ay kayamanan natin. Ang paghihirap ni Kristo ay kayamanan natin. The Bible says, sabi ng Psalms 103 verse 2, sa verse 1, alam natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sa verse 2, bless the Lord, pakilagay mo na rin, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag nating kalilimutan ng mga ginawa ng Diyos, mga benepisyo. Amen. What are the benefits? Number 1, sa ano na tayo anak ko? Verse 3. Sabi niya, basahin natin, who forgives all your sins and heals all your disease,
1 and 2. Verse 4. Number 3, who redeems your life from the pit. Number 3, and crowns you with love and compassion. 4. Verse 5, who satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like the eagles. Sabi niya doon, sabi ko ito, ano yung question ko kanina? Why is it important, the word remember, sa kaharian ng Diyos, sa atin? Ano yung sinabi ko niya? It strengthens our faith. Pangalawa, it reminds God's faithfulness. Pangatlo, it reminds God's grace, God's riches at Christ's expense. Sabi niya doon sa Psalms 103 verse 2, bless the Lord, O my soul. Ito po yung sa panahon po ni David na sinasabi niya, ikaw kaluluwa, purihin mo ang Diyos, si God. Because, sabi niya, huwag mong kalilimutan ang mga ginawa niya. Pinatawad tayo, niligtas tayo, pinagaling tayo. Ang daming sinasabing 5 benefits na sinasabi po ng Bible. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabihin nga natin sa umagang ito, bless the Lord! Sa ibang translation, praise the Lord. Kaya nga masasabi natin sa buhay po natin, God, praise the Lord. Hindi lamang po tayo sinasabi sa labas na eratan may praise the Lord, hallelujah, alive, alive. No, because ito yung katotohanan na sinasalita ng Diyos. Sabi niya doon, yung mga benefits niya. Alam niyo po yung story, alam natin yung kwento ng yung prodigal son. Marami na kayong preaching na napakinggan sa libugang anak. Pero mayroong sinabi doon, after he lived yung lavish life with the portion na kinuha niya sa kanyang tatay until na maubos niya ang kanyang pera. Ano nangyari sa kanya? Umalis na rin yung mga kaibigan niya. Wala nang naging zero balance na yung kanyang ATM. Pera niya sa bank account. The worst, nagkaroon ng great famine sa lugar na yon, sabi ng Bible. Sa Luke chapter 15. At ang sabi ng Bible, dahil wala na siyang makain, wala na yung mga kaibigan na siya, iniwan na siya, hindi na siya mapakain. Siya na dati nagpapakain, ngayon wala na, hindi naman siya mapakain ng kanyang mga kaibigan. Namasukan siya sa piggery, sa farm. Sino bang nasubukan na nagtrabaho sa farm? Sino may mga alagang baboy? Rami anak ko, taluray. And, di ba, nasubukan namin doon sa Tarlac. Umabot kami ng, ilan ba yon? Anong tawag nun? Umabot tayo ng ilang patinings, 100 patinings. Wow, ayun. Mabili natin baboy. Magandang presyo, magandang negosyo ngayon ng baboy. Kasi pigara live weight natin. Magkano live weight? Nasa yata 300, 280. Ang ganda ng magnegosyo na yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, napunta tayo sa baboy tuloy. Kasi nga, ito yung kwento. Sabi doon, yung kwento, mabaho doon sa di ba? Hindi ka pwedeng nakachinelas lang, nakapasugat ka. Yan. Sabi doon sa niya, nakita niya yung pagka pinapakain niya. Sabi ng Bible, ngalngali tulakanan, may kakanay baboy. Naalala niya yung kung gaano kabuti ang kanyang tatay. Sa mga tauhan niya, sa mga trabahador niya, ikinumpara niya yung kanyang sarili niya sa pagbili. Amen. Kaya nga, di ba, sa isang lanlamig sa Panginoon, doon mo may kukumpara ang buhay mo pag wala ka kay God. Doon mo makikita, maaalala lahat. Buti na lang, kaya nga ang Diyos ay Diyos na sa ikatamo tayo, Diyos siya maasi, Diyos siya maaro. Amen. Kaya nga pinag-usapan natin, to remember, amen, maaalala po natin yung grasya ng Panginoon, yung kabutihan niya. Amen. Sabi doon sa Bible, dito na pumasok sa kanyang kaisipan at malaala kung gaano kabuti yung kanyang tatay. Kaya nga po, kung iisipin po natin, di ba tayo noon those times, pasaway tayo.
Marami tayong mga kamalian, marami tayong mga nagawang kasalanan. Kaya nga sabi ng Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang sino man karapat-dapat sa harapan ng Diyos at makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Alam niyo po, kung walang grasya ng Diyos, wala tayo ngayon. Amen? Wala tayo ngayon sa ating kinatatayuan. Kaya nga po, yung cross sa Bible, yung cross, the cross. The cross is a symbol of shame. During those time, pinako si Kristo. Kaya nga si Jesus Christ, ibinilad sa kahihiyan, nakapako sa cross. Alam niyo po ba na according sa mga Bible scholar, once a person na pinako sa cross, yun yung pinaka-notorious na mga tao. Grabe yung kasalanan sila, bakit sila? Yung mga lethal injection, firing squad, medyo yung malaking kasalanan nila, pero yung may pako sa cross, ay yun ang malaking kasalanan. Pero alam naman natin ang ating Panginoong Hesus, wala pong siyang ginawang kasalanan. Amen. Because kaya nga sabi ng Bible sa Old Testament at sa Romans, "Cursed is a man who hung on the tree." Kasi nga yung mga naipapangko sa cross, hindi po tatanggalin ng bangkay kasi doon. Kaya nga kung kapag may kamag-anak kang naipako sa cross, dala-dala mo yung kahihiyan. But praise God dahil sa cross ng Panginoon. Woo! Amen. It is a symbol of hope. It is a symbol of forgiveness. It is a symbol of salvation. Kaya nga po dito natin, we remember what the Lord has done. Yung grasya niya, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. That although we don't deserve, but God, ginawa niya tayong, sa pamagitan ng ginawa niya, naging tayong karapat-dapat. Kaya nga, every time we see the cross, we remember yung pagmamahal at grasya ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, sa umagang ito, wala tayong masasabi kundi, praise the Lord! Come on, can we shout, praise the Lord! Nadayo sa ikatawan. Hallelujah! Thank you, Jesus. Can we close our eyes sa umaga pong ito? Wala tayong ibang isipin, kundi isipin natin ang Diyos sa pagkakataong ito. In the presence, come on, let's close our eyes in the presence of God. I don't know kung ano mang kalagayan na bawat sa atin. But as we hear the word of God sa umagang ito, let us remember what the Lord has done sa bawat buhay natin. Ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Na maraming beses na natin naranasan. Kaya sa oras ito, ating pong balikan at alalahanin yung mga bagay na yon. Come on, just sa oras na ito, just close your eyes and meditate upon the presence of God. Hallelujah, Jesus, oh Lord, thank you God. We remember, Lord God, sa umagang ito. Oh God, thank you Jesus, thank you God. Salamat Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, just kausapin natin ang Diyos sa ating kaisipan, mga nilalaman ng ating puso sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Aming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Tayo po'y tumayong lahat sa presensya ng Diyos sa umagang ito. Before we end, habang ginagawa ko tong outline, yung about sa ating topic, the importance of remembering. Ngayon naalala kong isang kanta, the very old hymnal song. Sabi niya doon, yung kanta ginawa ni John Newton, the song Amazing Grace. Sabi niya doon sa kanta,
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I found. Ano yung susunod doon? I was blind, but now I see. Hallelujah. Mari ba nating awitin yan? Can I help them worship Him? The singers sa oras na ito. Parang alalahanin natin that one time in our life, walang kwentang buhay natin kung alalahanin natin, but we praise the Lord sa umagang ito. Nakita natin na tayo iniligtas ng Diyos, naging makabuluhan ang buhay natin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Come on, sing with all your heart sa umagang. That save a wretch like me. I was, Lord. I was once lost, but now Yes, oh God. Natagpuan mo ko, Panginoon. was blind, but now I see. Come on, sing one more time. Isipin natin ang Panginoon. My Savior, My God, my Savior, has ransomed me. and like a flood, Like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yes, Lord. Sino nga ba ako, Panginoon? Was Lost, but now I found. was blind, but now I see. Mari ba sa pagkakataong ito, can we lift our hands to the Lord and say, Praise God, praise God, praise God. Come on, say to the Lord, praise God. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Yes, Lord, we praise your name. We praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise you, God. With all my strength, Lord. With all my soul, with all that is within me. Praise God. Praise God. Sing one more time. Come on, lift your voice. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Worthy to be praised, oh God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God.
Thank you, Lord. Sa oras na ito, katulad ng sinabi ko kanina, we will have a communion. Kim-echo, sino maglilit? To remember what the Lord has done. At katulad ng sinabi ng ating Panginoon, so do it in remembrance of me. Thank you, Jesus. Can we give a clap of praise sa Panginoon sa oras na ito?